Ah, sorry guys. Pero ito naman yung mas mahalaga. Amplification ng AC. Okay. At ito yung medyo nakakalito. Okay. Kasi titignan natin yung ano bang ginagamit yung terminology sa generation ninyo. POV. POV ng AC signal. Okay? And maraming mga maraming tawag dito. Nuances. Okay. So first of all, ano ang tawag natin dito sa C1 at saka sa C2? Coupling capacitor. Talagang si Romy Sir, kakapasok lang sa CR. Galing sa CR. Coupling capacitor siya. Okay. Ba't siya tinawag ng coupling capacitor? Wala na sumasagot. Hanggang identification lang kayo. Ba't siya tinawag na coupling capacitor? Anong kinakouple niya? Ha? Kinakouple niya yung input na AC signal sa saan? Sa voltage divider niya. Sa DC. Okay? So, sa DC na. So essentially, gusto niyang ipasa, ang gusto niyang mangyari is lahat ng AC signal na yun ay mapasa dun sa voltage divider transistor circuit. Okay? At yung voltage divider transistor circuit, siya yung mag-amplify ng signal. Okay? And yung principle nga na amplification is based on the load line at saka yung Q point. Okay? So, ang output ay kinukuha nyo from the collector terminal. Okay? Okay? At yung output na yan is measured with respect to the emitter terminal, not ground. Okay? Especially kung may emitter resistance dyan, okay, at tinitignan nyo talaga is VCE. Okay? Hindi VC. Okay? And nakita naman natin yun kanina dun sa previous na slide. Okay? Di ba? Yung process ng amplification is based on dito, di ba? So, makikita natin na ang tinitignan talaga natin is VC VCE. Okay, so yun yung basis natin para malaman kung gaano kalaki yung output na amplified na signal. Okay? Okay, now, so kaya siya tinawag ng coupling capacitor. Dito naman, sa C2, ang kinakouple nyo yung output na DC, okay, papunta dun sa kung saan mo siya gustong gamitin, sa load. Okay, so ang load, ang in-expect na makita ng load is also an AC signal, okay, that is amplified. Okay? Okay. So, yung process ng coupling ng AC signal to the DC, okay, remember this is base voltage. Okay, ang mangyayari dyan is i-add nyo, superimpose nyo yung DC at saka yung AC na signal. So, etong input na signal dito is actually yung base voltage na DC plus yung AC signal ninyo. Okay? So, galing dito, before the coupling capacitor, yung AC signal ninyo, 0 level. Pagka-couple
pagka-lipat ng coupling capacitor ng AC dun sa transistor circuit ninyo, okay, meron na kayong DC signal and then meron pa kayong AC signal superimposed sa isa't isa. Yan yung nakikita nyo dito. Yan. Okay. Na in a funny way, tinatawag na BBQ or barbecue. Di, huwag kayong tumawa. Okay lang. Okay? So, pagkabagyo lang, nawala na yung sense of humor ninyo lahat. Ha? Kayo yung nawala na? Papansin ko nga eh. Di wag. So, anong tawag dito? Now, yung interesting dyan. Ano ang nakikita natin? AC voltage. Ang AC signal. Ano ang POV ng AC signal? So, wait. Okay, so mas maganda yata itong ano na to. Yan, ito, mas maganda yata itong image na to. Kasi dito, pinapakita na, okay, so dito, sa point na to, before the coupling capacitor, 0 yung voltage. Then after the coupling capacitor, superimpose na yung base voltage. Alam nyo kung paano nakuha yung 2.83, no? Paano nakuha yung 2.83? Voltage divider equation. Okay. Siyempre, ang gagawin nyo muna is, compute nyo muna yung input base resistance. Check nyo kung stiff or non-stiff. Right? Tapos saka nyo i-compute yung, anong tawag dito? Saka nyo i-compute yung base voltage. Right? Okay. Compute natin yung maya-mayang konti. Now, ang output ay kinukuha sa VCE. Okay, remember, VCE yung output. Okay. Merong bagong capacitor dito. May C1, may, yung C2 pala. Yung C2 kanina dito, di ba? Pero ngayon, yung C2 nandito na. Ito na yung C3 nyo. Ang bagong capacitor ay C2. At parallel siya sa emitter resistance. Ano yung tawag natin dyan sa type ng capacitor na yan? Bypass. Bakit siya bypass? Ano yung binabypass mo? Yung? Ano binabypass mo? At sino yung nagbabypass? Anong signal yung nagbabypass ng alin? Yung AC signal ang nagbabypass. Anong binabypass mo? Yung RE. Okay? So, yung role ng capacitor dyan is to couple yung AC signal diretso sa ground. Okay? Pag wala yung coupling capacitor na yan, nakikita niyo yung RE. Pero nung nilagay yung coupling capacitor, hindi niyo na nakikita yung RE. So, ang POV ng AC signal dahil sa coupling capacitor is walang RE. Okay, so para sa kanya, ang VE is 0. Now, anong VE yun? Yung VE na yun is V small e. Okay, once na gumamit tayo ng subscript na small letters, ang tinitignan natin dito ay AC signals. Okay? Okay, para hindi confusing. So, yung VE is 0 dahil meron kang coupling capacitor.
Okay, next. Ano ngayon yung output na VCE? Okay, itong 8.20 na ito is VC. Okay, hindi yan VCE. Yung VE is 2.13. Okay, so ang VCE is 8.20 minus 2.13, which is 6.07 volts. Okay, so yan yung VCE. Capital yan. Okay, VCE. So yun yung Q point. Okay, ngayon, ano yung amplified na signal? Okay, so makukuha natin yun by solving for what's called a voltage gain. Okay, so darating tayo dyan. Okay. Bago natin i-solve yung voltage gain, tignan muna natin yung nangyayari dito. Now, tignan natin itong wave na to. At this point, dito, sa point na ito, tignan natin yung peak nung sinusoidal wave. Okay? Dahil mataas yung ano na yan, yung voltage na yan, ibig sabihin, di ba superimpose na sila, tumaas essentially yung base voltage. Pag tumaas ang base voltage, tataas din yung emitter current. Right? Right? Tama ba? Kasi base voltage minus VBE minus IE RE. Eh yung IE, pwede mo i-compute from the base voltage. Pag tumaas ang base voltage, tataas din yung IE. Ibig sabihin, tataas din yung IC. Capital lahat to capital letters, puro DC to. Pag tumaas yung IC, bababa yung VC. Bakit bababa yung VC? Kasi tumaas yung voltage dito eh. Right? So ito, minus a higher voltage will give you a lower VC. Okay? So magiging effect niyan is from here to here, yung wave na tumaas, sa output, bababa yung wave. Okay? Nag-decrease kasi nga tumaas yung base voltage. Tumaas ang base voltage, tumaas ang emitter current, tumaas ang collector current, bababa yung DC. So dito, from here to here, bumaba naman yung total na base voltage. So mangyayari ay tataas yung DC. And from here to here, tuloy-tuloy pang bumaba, ibig sabihin tataas din yung VC further, and then from here to here, tumaas yung base voltage, bababa naman yung VC. Kaya kung titignan ninyo, yung output na amplified na AC signal is out of phase by 180 degrees dun sa input na AC signal. Okay? Yes? Okay, so in-expect nyo yan. I think mag-experiment kayo ng ganito. So sa experiment, expect nyo na pag gumamit kayo ng voltage divider na transistor circuit, yung output voltage nyo is 180 degrees out of phase. Okay? Okay. So, isolve na natin yung ano na yan. Solve na natin yung circuit na yan. Sige. Tignan natin kung paano nakuha yung mga values. So, ito yung mga values. Yan yung given. Okay? So, sabi ko, anong una nyo i-compute? Anong una nyo i-compute? Input base resistance. Okay, yan ang input base resistance. Equal siya sa 11.3 kilo ohms. Ano yung equation for input base resistance? Beta DC times VB over IE. Okay. Ano ang VB? I-assume nyo muna na walang voltage loading. So just use straightforward voltage. Hindi, sorry. Ang VB is VE minus VB. So VE tsaka VBE. Yun yung VB dito. Kaso hindi pa natin alam yung VE at hindi rin natin alam yung IE, no? Kaya pala unang kinocompute yung
itong mga to. Okay, so ang pwede nyo gawin is gamitin na yung Thevenin expression for the voltage and the resistance. So ang Thevenin resistance is 5.19 kilo ohms. Straightforward naman yan, di ba? Ang gagamitin nyo ay R1 at saka R2. Tapos ang Thevenin voltage is R2 divided by R1 plus R2 times DCC. Okay, ang nakuha is 2.83. Okay? At yun yung nandiyan sa taas. 2.83 volts. Okay? Tapos, gagamitin nyo na yung expression for IE. Di ba na na-derive kanina? So, VTH minus VBE, which is just 0.7, divided by RE na given, plus RTH na sinolve, divided by beta DC na given. Okay, so, equal yan sa 3.58 milliamperes. At equal na rin yan sa IC. Once na makuha nyo na yung IC, pwede nyo na i-compute yung VE, so voltage at the emitter terminal with respect to ground. Okay, yun ay 2 volts. Okay. Tapos, pwede nyo rin makuha yung VC. Okay, gamit yung VCC minus yung voltage across the collector resistance. Okay, so 8.42. So yung VCE ngayon is VC minus VE, which is 6.42. From there, pwede nyo na makuha yung input base resistance. Kasi alam nyo na yung base voltage. Ang base voltage is VE plus VBE, which is 0.7. So 2 volts minus 0.7 times yung beta DC na given na 150 divided by yung IE na na-compute, 3.58. So ang sagot is 11.3 kilo ohms. And compare niyo yan dun sa R2. So na-satisfy ba niya yung anong klaseng ano to? Stiff ba to or non-stiff? Not stiff, di ba? Not stiff. Okay, so okay lang na nagsimula tayo sa RTH. Okay, so pag not stiff, okay na yan. So hindi natin kailangan ng extra work. Pero kung halimbawa makuha nyo ng input-based resistance ay, anong tawag dito? 10 times, greater than 10 times R2, recompute. Gamit yung VB is equal to R2 over R1 plus R. Okay, and then ibang process ulit yun. Okay? Okay. Isa sa mga problems yata na hindi nyo sinolve ay kailangan nyo tignan kung nasa-satisfy yung kung stiff siya or non-stiff. Isa o dalawa lang ata sa inyo ang nag-attempt na nag-solve nun. Okay. Any questions so far? Okay. Now, anong nakikita ng AC na source? Ano ang POV ng AC na source? So, yung kulay green dito, yan yung AC source ninyo. In some problems, binibigay yung source resistance. In other problems, hindi. Okay, pero in general, merong source resistance talaga. Okay, so yan yung RS na nakikita nyo dyan. Yung RS na yan. Small letters. Now, kung ito yung circuit, okay, buburahin ko to. Ay, sorry. Ito pala yung circuit. Ito yung circuit. Okay, ano ang nakikita ng AC na source?
obviously nakikita niyo yung R2 connected sa ground. Tama? Paano niyo nakikita yung R1? Saan siya connected? Yung isang terminal niya connected sa BCC. Pero DC yan eh. Diba? Nakikita ba ng AC yung DC na signal? Ano ba ang battery ninyo? Paano ba siya ginagawa? Ha? Paano siya kino-construct? Basically composed siya of what? A positive and a negative terminal, di ba? So, pwede kang makagawa actually ng battery gamit ang isang capacitor. So yung VCC na ito is essentially or is seen as a capacitor. In fact, it's seen as a bypass, coupling capacitor na diretso sa ground. Kasi yung kabilang side nito is ground, di ba? Right? VCC is positive, yung kabilang side niya is negative. So ang tingin ng AC signal is yung R1 ay konektado sa ground. Okay? Kaya dito, dinrowing natin yun na yung POV ng AC signal, yung R1 is connected sa ground. Okay? Okay? Okay. Now, what about yung RC? Yan, yung RC. So, sa tingin ng pagdating dito, so na-amplify na siya no from this point, sorry. From this point to this point, na-amplify na siya. Okay, anong tingin ng amplified na signal dun sa RC? Again, kabilang terminal ng RC ay nakakonekta sa VCC. So tingin ng AC signal is connected yang RC sa ground. Okay, kaya pag niredraw natin yung equivalent na circuit, yung RC ay connected sa ground. Okay? Okay? Tandaan nyo kung paano or kailangan nyo maintindihan kung paano nakikita ng AC signal itong mga resistors na ito. Kasi magiging komplikado ito. Well, kung komplikado na ito, mas magiging komplikado pa ito pag nag-cascade na tayo ng transistors. Ibig sabihin, ito isang transistor circuit lang yan, pwede pa natin dugtungan yan ng pangalawa, ng pangatlo. Okay? Kasi pag dinugtungan natin pangalawa, ang dami ng mga resistors na nakakabit doon, so mag-iiba yung gain. Okay? Anyway, so intindihin nyo kung bakit ganyan. Kung hindi nyo naintindihan, magsabi kayo. Tapos, fill out na kayo ng dropping form din. Wow, palaban kayo ah. Wala magda-drop. Oh, bukas na lang. Okay? Okay. What about yung emitter? What about yung emitter na Emitter na tawag dito? Na terminal. Anong tingin ng AC source diyan? Ito yung inyong circuit. So merong bypass capacitor, di ba? Dahil may bypass capacitor, hindi niya nakikita yung RE. So ang tingin niya sa emitter terminal ay diretso sa ground. Kaya yung representation ng POV ng AC signal ay yung emitter ay diretso sa ground. Okay? Okay? Okay. So from here, pwede natin makuha yung voltage gain. Okay? So, ganito ang gagawin natin. Hindi pa tayo dito sa next na figure. So, ito yung ating pinagbasihan na POV ng AC signal, di ba? Okay. Now, we're going to introduce a new resistance. Okay. Dito, resistance at this point with respect to ground, tatawagin natin yung input-based resistance pa rin. Pero, small letters na kasi
with respect sa AC na signal. Right? Right? Okay. So, hindi to pareho dun sa ano at sa DC. Okay? So ngayon, anong nakikita nung input-based system? Essentially, everything na nandito is just an equivalent resistor which is yung input-based resistance. Okay? So yan yung nakikita nyo dyan. Okay? So, yung nakikita ngayon ng AC source ay tatlong resistors na parallel sa isa't isa. So, yung equivalent na resistance is yung total na input resistance, which is just yung parallel ng R1, R2 at saka ng input base resistance. Okay? Okay, so now there is this matter of the RS, yung source resistance. So, once na itong tatlo na yan na nandun sa shaded area ay ma-convert nyo na sa equivalent resistance niya, which is yung input resistance, total input resistance, edi meron ka ng voltage divider. No? So, ano yung output ngayon dito sa base? Kasi remember, yan yung base. Yan yung input ninyo. Ang magiging output nyo ngayon dyan is VB, okay, base voltage or input voltage, input sa sa transistor circuit, okay, equal sa total input resistance divided by yung source resistance plus yung total input resistance times yung source voltage. Voltage, simple lang na voltage divider equation. Okay, now, kung mapapansin nyo, dahil meron kayong voltage divider dyan, yung base voltage is smaller than the source voltage. Okay? So, ang nangyari dito is nag-decrease yung nag-decrease yung AC signal bago siya pumasok sa transistor circuit ninyo. Okay. Nag-decrease lang yun dahil meron kang source resistance. Kung walang source resistance, then magka-cancel lang yung dalawang input. So pareho lang yung base voltage dun sa source voltage. Okay? Okay, so ganun lang kasimple yun. Now, ang tawag dito, pag nag-decrease yung voltage mo, is attenuation. Opposite yun ng gain. Kasi sa gain is you amplify the opposite yun sa amplification. Okay, sa amplification, nag-increase yung input to output. Dito, yung input, which is yung source, nabawasan. Okay? So nangyari is na-attenuate yung signal. Spell ko pa ba? Hindi na. Hindi na, no? Ano spelling? Talagang in-spell ninyo. Kung kaya nyo sumagot, sasagot talaga kayo, di ba? Pero pag ayaw nyo sumagot, hindi kayo sasagot, di ba? Ayos din kayo, eh. Attenuation, spell. A-T-T. Ang ibig sabihin ng input-based resistance? Yuyuko. Okay. So, i-define natin ngayon yung mga ibang parameters. Hindi natin sinabi pa kung ano yung input-based resistance, kung paano siya i-compute. Basically, input-based resistance is nothing but yung base voltage divided by yung base current. And remember, lahat ito ay AC, so small letters ang ginagamit natin. Okay, now ano yung base voltage? Okay. So babalik tayo dito ngayon. Anong base voltage? Kanina pa ako naiihi pero tinitiis ko lang. Para matapos na. Okay. Okay. Ano ngayon yung base voltage? Okay. Ang base voltage is
given by this equation. Okay, in terms of yung emitter current. Okay, multiplied by some parameter which is tinatawag na AC emitter resistance. Okay? So, dito sa taas, dinefine na yung AC emitter resistance. Ito. Okay, it's nothing but it's equal to 25 millivolts divided by yung DC na emitter current. Okay? So, yan yung AC emitter resistance. Ang AC emitter resistance ay pwede nyo isipin na yan yung tawag dito, emitter resistance as seen by the AC signal at the emitter terminal. Okay, and then meron ka pang AC base resistance, saka meron ka pang AC collector resistance. Pero ang pinakagamit na gamit dito is yung AC emitter resistance kasi nakaka-affect siya dun sa amplification. Makikita nyo mamaya yung bakit. Pero yung AC base and collector resistances, sobrang laki niya, hindi siya nakaka-affect dun sa amplification. Okay. So, okay. Now, ano yung base current naman? Ang base current is just equal to the emitter current divided by the AC beta parameter. Okay, again, small letters. So this is another parameter okay, na tawag dito na kino-consider natin. Yung equation na yan is true kasi yung emitter resistance, emitter current is approximately equal to the collector current. So pag pinasok na natin itong VB dito at yung IB dyan, okay, ang makukuha natin ay ang input base resistance is beta AC, AC beta times yung AC emitter resistance. Okay? Now this assumes na merong tawag doon? Bypass capacitor. Okay, pag walang bypass capacitor yan, IE, RE prime plus RE. Kasi nakikita niya rin yung emitter current. And then ito, magiging beta AC, RE prime plus RE. Pag walang bypass capacitor. Okay, now yung output voltage, output resistance. Okay, remember we're taking the output from the collector terminal. Okay, so yung output resistance ngayon is defined as yung collector resistance divided by yung collector, AC collector parameter. Pero tulad ng sinabi ko, masyado siyang malaki. And so pag kinuha mo yung parallel equivalent ng RC at saka ng AC collector resistance, tawag dito, magiging equivalent lang siya sa collector resistance. Okay? So yung output resistance mo ngayon is collector, equal lang sa collector resistance. Now, ang gain, voltage gain is defined as the output voltage divided by the input voltage. Ang output voltage, saan natin kinukuha yung output voltage? Saang terminal natin kinukuha ang output voltage? Tatlo lang naman yan, collector, emitter, base. Saan natin kinukuha yung output? Sa collector terminal. Right? Okay. So VC. With respect to ground. Okay? Equal yan sa IC times RC. Bakit walang VCC dito? Walang yumuko Tapang kay lahat. Bakit walang VCC? Kasi hindi nakikita ng
AC. Kasi ang nakikita ng AC dun sa ano niyo, dun sa tawag dito sa DC na power supply is shorted lang siya sa ground. 'Di ba? Pinag-usapan na natin yung kanina. So wala kayong VCC. Walang VCC na nakikita yung ano yung AC na signal. Yung base voltage, sinabi natin kanina, is equal to IE times emitter current times yung AC emitter resistance. Okay? Okay. Now, ang collector current at saka emitter current is approximately equal lang sa isa't isa. So magka-cancel lang yan. Ang matitira is RC over RD. So yan yung output na voltage. Now, you might think na okay, general equation yung voltage gain. Pero hindi. Na-derive natin ito gamit itong circuit na yan. At pag nag-iba yung circuit, mag-iiba yung POV ng AC na signal at mag-iiba lahat ng definition ng collect ng output at saka ng input. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, intindihin nyo kung paano nangyari yan. Kasi pag hindi nyo naintindihan, hindi nyo maintindihan kung paano isosolve yung ibang types ng circuit. Okay? It's all about yung point of view ng AC na signal. Okay? Okay. So, to summarize, yung point of view ng AC na signal is meron kang gain from here to here, which is defined by RC over RE prime. Diba? At meron ka ring attenuation from yung source papunta dito sa base voltage, which is defined by yung voltage divider equation. Okay? Ito. So yung total, yung overall na voltage gain is yung product nung attenuation at saka nung gain lang dahil dun sa transistor na circuit. Okay? So hindi nyo lang i-compute yung gain sa transistor na circuit, i-compute nyo pa yung overall na gain. Okay. Now, in some cases, wala kang bypass capacitor, so yung voltage gain mo will have this term, RE. Okay, pag walang bypass capacitor. In some cases, hindi fully bypassed yung emitter resistance. Tignan nyo, meron kang RE1 dito at saka RE2. Ang na-bypass lang dito is yung RE2. So ang gain dito will have the term RE1 dun sa expression. Okay? And in some cases, yung RE1 na yan tsaka RE2 is replaced by a potentiometer. So pwede mong i-vary yung tawag dito yung output resistance, yung emitter resistance. Okay, so magbabago ngayon yung gain mo depende sa kung ano yung nakaset na emitter resistance dun sa potentiometer. Okay, questions? Some example. Okay na, hindi na ako naiihi. Joke lang. Hindi ako umihi sa pants. Wala na talaga kayong sense of humor. Okay, so, sige.
Okay. Pwede ko namang iwan sa inyo yung tasks ng tawag dito, pagsilip nung tawag dito, nung the rest of the slides. Yung slides na yun ay download nyo naman sa BLE. Diba? So sa BLE ko lang yung kinuha. Okay? And then, at the same time, well, not at the same time, pero try nyo ngayon isolve itong ayaw nyo isolve. 16? Parang ganun-ganun lang. Sige, okay. Figure 74 ba ito? 15, 16. Okay, 15, 16. Then, 17, 18. Ilan yun? 15, 16, 17, 18.